Nalungkot ako para kay Jace at parang sandaling sinakalang puso ko. Pero tadhana ko nga siguro si Sandro Legaspi at masaya ako sa piling nito. Kaligayahan at kilig na agad kong naramdaman kumpara sa mga panahong kasama ko si Jace. Si Jace para sa akin ay parang maligamgam na agos ng tubig. Isang uri ng kaibigan na habang buhay na masarap ituring na bahagi ko. Kapamilya, isang tahanan na mauuwian sa panahon ng bagyo at mga kalamidad. Isang mabuting kaibigan. Hanggang dun lang. Humigpit ang hawak ko sa dokumento. Binabala kong itago at gusto ko ring personal na pasalamatan si Jace sa mga pagmamalasakit niya sa akin at sa pamilya ko. Ikaw, balak mo pa bang umalis? Naisip kong itanong dahil nakita kong malaking traveling bag niya na nakatayo malapit sa kama. Naalala kong sinabi niya noong isang linggo. Bukas na. Tumungo siya, nilalaro ang daliri. Malungkot na napabuntong hininga. Ayoko sanang iwan si Lola pero siguro nga itong makakabuti para sa aming lahat. Masyadong makahulugan ang sinabi niya pero kahit malapit kaming magkaibigan nare-respeto ko ang boundaries niya. Kung ayaw niyang sabihin sa akin ang ilang sekreto niya, iginagalang ko yon. Dahil kahit ano pa man maaasahan niya ako sa lahat ng oras. Palagi ko siyang mahal at napakahalaga niya sa buhay ko. Oh Helga, niyakap ko siya ng mahigpit. Sigurado na ako ngayon na marami kang iniisip. Sana lang may maitutulong ako sa'yo. Pinahid niya ang luha. Pasensya ka na, hindi ka kasi marunong magsinungaling. At kapag gipitan na o binigla ka ni Lola, aamin ka na sa kanya. At siyak na makakarating kay Craig dahil hindi matiis ng Lola kong lalaking yun na akala mo naman siyang totoong apo. O kaya hindi mo sabihin sa salita, yung mata mo, napakadaling hulihin. Hindi siya nagtatampo, nauunawaan niya ako. Kapag umalis ako dito, mag-iingat ka palagi. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Saan ka ba pupunta? Kakasabi ko lang, 'di ba? Umangat siya sa akin, inirapan ako. Di ka marunong magsinungaling, gusto ko ng katahimikan, kaya lalayo ako. Mababaliw na ako sa lugar na to, ayoko na. Kota na ako. Malungkot akong napabuntong hininga. Mabigat dahil hindi ako sanay nang wala siya. Pero may social media ka man lang ba? Messenger lang at new account para sa gusto ko lang kausapin. Isa ko doon, di ba? Siyempre, hindi ako mabubuhay nang hindi ko naririnig ang boses mo. Bestie. Mahal kita. Niyakap ko siya ng mahigpit at ganoon din siya sa akin. Malulungkot talaga ako kapag wala ka. Duda ako dyan. Hinaplos niya ang pisngi ko, ang buhok ko, nakatitig sa mga mata ko. May Sandro ka na ngayon. Mahalin mo siya at alagaan. Hindi siya tatanggapin ni Lola kung hindi siya karapat-dapat sa'yo. At isa pa, gusto kong aminin sa'yo na naging salbahe ako sa kanya. Ano yun? Ikwenento niya ang tungkol sa verbal na usapan nila at ang ilang rules pagdating sa akin. Ang sabi ko sa kanya, dahil iba ang ugali niya, baka madamay ka sa mga kaaway niya. Kung aalis ka ng San Luis at isasama ka niya sa ibang lugar, dapat hindi bababa sa 6 ang bodyguards mo. Kami ni Craig ang kumuha ng tao at pumirma sa kontrata para sa magiging bantay mo. Sabi ko, kung sa dagat, dapat may yacht na nakaantabay para sa'yo at kung sobrang layo, gumamit siya ng helicopter para hindi ka mapagod. May billionaire ba na kuripot sa babaeng nagugustuhan nito? Siyempre wala, kung seryoso. At yun nga, pumayag siya sa lahat ng gusto ko. At may isa pa. Huminto siya sandali nang makitang nakatanga na lang ako. Parte ng bodyguards mo si Ellie. Ang batang yun na mananatili sa tabi mo habang buhay. Pwedeng palitan pero yung mas loyal at mas magaling sa kanya, naduda ako kung meron nga. FYI, she's one of the best snipers in Craig's security team. Hindi lang halata. One-woman army ang batang yun. Hinasa dito sa bundok. Nabigla ako. Bakit ginawa mo yun sa kanya? Umangat ang kilay niya, walang guilt. Kahit magalit ka sa akin dahil doon, tanggap ko. Gusto ko lang ipakita sa asawa mo na hindi ka basta-bastang babae, na mahalaga ka sa amin, kaya dapat kanyang ingatan. At hindi ko yung babawiin kahit kailan. Matagal akong tulala. Naisip ko, buti hindi nabigla si Sandro sa demands ng kaibigan ko. O nag-isip ng mga war freak kami. Pero kailan ba naghangad si Helga ng masama para sa akin? Masyado lang siyang advance, idagdag pa na parang si Madam Auring ang lola niya. Nakikita at parang nahuhulaan ang mangyayari sa hinaharap. Nauunawaan ko. Maraming salamat, bestie. Niyakap ko siya uli. Pero may naalala ako.
May pera ka ba kung aalis ka dito? Alam ko ang racket niya. Siyempre, magbantay sa wine bar ng isa pa niyang kaibigan sa bayan, si Cassie, at pinsan niyang si Eloisa. Sana abot ng 500 isang gabi sa sideline ko. Pinirahan ko si Craig. Ano? Dapat lang yun sa kanya, babaero pero ang lakas ng loob na iharas ako lagi. Sumisingasing siya sa galit. Yung ibabayad niya sa attorneys at hukom plus penalty, sabi ko perahin na lang at quits na kami. Alam ba niya na aalis ka? Si Lola lang. Hindi na niya dapat malaman. Gaano ka naman katagal mawawala? Hindi ko alam. Ang sabi ni Lola, wag akong babalik hanggat hindi ako komportable. Baka hanapin kong totoo kong magulang. Helga, ayoko ng drama. Hindi naman magiging perlas ang mga luha ko. Tara na. Inalalayan niya ako patayo. Hawak ang aking kamay. Nagtagal kami sa bahay ni Lola Maria dahil nakatagpo si Lolo Hugo ng sane brainwaves nito. Si Lola Maria, ang tatay ko at si JJ na nakakasabay sa biro nito. Si Charlotte, Ellie at Berta. Palagay na rin nakasama ang buong pamilya. Wala na akong mahihiling pa. Kung magiging perlas din ang mga halakhak, siguradong napuno ang bakuran ni Lola Maria ng kayamanang walang katumbas na halaga. Ganito pala ang tahimik na buhay. Si Sandro habang nakatingin sa langit at nakaunan ako sa braso niya, nasa rooftop kami kung saan ko siya niyayang mahiga. Napakasarap sa pakiramdam. Sa langit parang mga diamante ang kislap ng mga tala at bituin. Malinaw na nakikita ang iba't ibang stars constellations dahil walang kaulap-ulap at banayad pa ang ihip ng hanging amihan. Ang higaan namin parang nyebe sa lambot. In-order ko online para sa mga pagkakataong ganito. Malaki ang aming unan at komportable. Hindi mang ilaw sa bahaging yun ng bahay para ma-enjoy namin ang star seeing. Pero nang nagdaang gabi, napakalakas ng ulan, parang nakikiramay sa pag-alis ng best friend ko, si Helga. Umusal ako sa hangin na sana okay lang ito. At wag sobrang mag-alala tungkol sa lola nito. Ito kasi ang unang beses na napahiwalay si Helga kay Lola Maria. Isa pa wala itong maintenance na gamot para sa isang edad na malapit ng mag-80s at makapritsyo sa pagkain. Sa smoothie at klase ng timpla ng gatas na gusto nito. Kung wala si Helga, alam kaya ng iba kung paano alagaan ang matanda? Bukas dadalawin ko ito. Totoo, nagbuntong hininga ako. Yung ganitong regalo, biyaya sa mga taong marunong masiyahan kahit sa mga simpleng bagay. Pwede itong maramdaman kahit wala tayong sobra-sobrang yaman. Ang mahalaga, namumuhay tayo ng patas at tapat at tanggap natin ang kapalarang ibinigay ng Diyos. Sa dami ng bagay na wala sa kontrol natin at sa katotohanang hiram lang kahit ang buhay natin. Kapag hindi tayo marunong tumanggap ng masasamang karanasan, magiging bangungot talaga ang buhay. Bahagi rin ng buhay ang kamatayan. Isang bagay na hindi natin alam kung kailan darating. Kaya dapat lang na ipagpasalamat natin lagi na buhay pa tayo at may pagkakataong ipadama sa mga mahal natin sa buhay kung gaano sila kahalaga. Hinaplos ko ang mga daliri niyang nakakapit sa kamay ko sa gawing ulunan namin. Ang sabi ng tatay ko, karamihan sa tao ngayon, pinahahalagahan ng damit kaysa sa katawan, ang panlabas na anyo kaysa sa kalusugan, ang dami ng pera kaysa sa mabuting kalooban. Samantalang ang buhay ang pinakamahalaga at walang katumbas na biyaya ng Diyos sa tao. Totoong mahirap mabuhay ng salat, dekada naming dinanas yon. Pero kung masipag, nagagawa naman ng paraan, dagdagan mo pa ng mabuting pakikipagkapwa-tao at mas magiging magaan ang mabuhay. Mas madali ang lahat kapag may karamay. Hinalikan niya ako sa noo. Naisip ko tuloy, alam ko na kung bakit hindi kami nagkaroon ng katahimikan ni Tatiana. Alam mo bang kahit minsan wala akong narinig na magandang bagay sa kanya? Galit din siya sa mundo. Sinisisi niyang mama niya sa mga kamalasan sa buhay niya. Sinisisi naman ang mom niya ang ina nito na nagpabayaraw sa kanya. Sa panahong yun mayaman na sila gaya ko. Pero kapag pala madilim ang isip ng tao, para kang bulag kahit nakakakita ka. At dahil pareho kaming spoiled brat, dalawa kaming bulag na magkahawak kamay. 4 na taon kami magkasama. Kasal na lang ang kulang. Ako ang taga-ayos ng gusot niya. Medyo brat at bully siya kapag mainit ang ulo. Ilang beses na sa presinto ko na siya sinusundo. Nakita ko na siya isang beses. Pag-amin ko. Dito sa San Luis, sa kabilang kalsada, malapit sa bahay ni Lola Maria. Pauwi na kami ng driver. May hinahabol siyang babaeng buntis na takot na takot. Tapos lumabas siya na parang wala lang.
Nagsindi siya ng sigarilyo pero hindi kami nilingon. Naikwento sa akin ng driver ko at sa pamangkin niya na biktima ni Tatiana. Na-ospital ang pobreng babae dahil binugbog niya gamit ang bag niya. Yun mismong bag na inireport ng babae na ninakaw niya sa butik kung saan niya nagtatrabaho. She had this bad habit of taking things without paying a cent. Sa malas, yung pamangkin pa ng driver kong natanggal at sinisante dahil walang kahit anong pwedeng sumira sa trip ni Tatiana. At nalulungkot ako dahil hindi ko nakita na kailangan niya na ng professional help dahil ganoon din ako. Do you love her? Noon, diretso kong nasasabi na mahal ko siya. Pero ngayon hindi na ako sigurado. Dahil ang tunay na pagmamahal, mabuti ang hangarin. Tutulungan ka nitong maging mabuting tao. Hindi ka kukonsintihin sa paggawa ng masama. O masiyahan man lang na ginagawa niyo yon. Sa kaso namin ni Tatiana, tandem kami. At kapag akong nakasakit ng ibang tao, titiyakin din niya na mananahimik yun at matatakot. We are both broken souls. Wala kaming patutunguhan. At dahil doon, I feel so sorry for her. I could have helped her kung aware lang ako na mali ang ugnayan namin. Ang mahalaga ngayon ay nakikita mo na yon at handa kang baguhin. Mabigat ang pinakawalan niyang paghinga. Puno ng guilt at uncertainty. May naglalaro sa isip niya. I love you. Sa halip na sabihin ang iniisip ay ibinulong niya. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nakilala kita, Mrs. Legaspi. You are my salvation. Ikaw rin, mahal na mahal kita. Hindi ko alam na posible pala akong maging ganito kasaya kasi wala naman akong hinahangad na magkatotoo ang pantasya ko na matagpuan ng lalaking para sa akin. Yung mamahalin ako kahit mahirap lang ako at hindi nakapag-aral. Don't say that. Hinarap niya ako at hinalikan sa labi. Kung diploma at kayamanan ang sukatan ng pagiging karapat-dapat na mahalin, alam mong hindi ako yon. Isinusuka ko ng mga tao sa paligid ko at sa lipunan. Legacy lang ni Lolo ang dahilan kaya may mga taong nagtitiwala sa akin noon at ngayon. Dumaan ang dulo ng hinlalaki niya sa kurba ng pisngi ko. Naging matiim ang mga matang nakatitig sa akin. Mabuting puso. Yun ang tamang pamantayan na napakahirap hanapin. At yun ang totoong kayamanan. I love you. Hinalikan ko siya sa labi. Naniniwala ako sa kanya. At tutulungan ko siya sa lahat ng makakaya ko. I love you more. Kinabukasan binisita ko si Lola Maria at inabutan ko siya sa balkonahe, sa kanyang tumba-tumba. Medyo matamlay at malungkot siya at matagal na akong nasa paligid bago niya napansin. Isa ako sa iilang tao na hindi tinatahol ng kanyang mga alagang aso. Hindi bababa sa 6 o 8. Mga askal pero disiplinado. Maingat akong naglakad palapit sa kanya. Nagdala ako ng adult milk na paborito niya. Yun ang madalas na pinang-iipunan ni Helga kapag sumasahod sa wine bar na pinagtatrabahuhan sa bayan. May kamahalan kung wala kang maayos na trabaho. Pero dahil kumita ako sa unang order sa negosyo ko, nakabili ako ng isang malaking lata at paborito niyang tsinelas na alpombra. Nagtahi din ako ng apron kapalit ng luma niyang gamit noong nagtitinda pa siya sa palengke ng mga halamang gamot. Nakita ko kasi minsan na sinusulsihan niya ang dati niyang apron. Higit sa lahat ng regalo, dinala ko ang scrapbook ko ng mga larawan namin ni Helga nang magkasama. Si Helga kasi mahilig mag-notes pero nagagalit kapag kinukunan ng pictures. Tanging ako lang ang pinagbibigyan niya at hindi matanggihan. Sumigla siya pagkakita sa akin. Inayos ang focus ng makapal na salamin sa mata. Itinaas ang mga kamay para abutin ang eco bag na dala ko. Sinilip ang laman at naiiyak na tumingin sa akin. Hindi ko naman kailangan ito, pero bakit nag-abala ka pa? Pero niyakap niya ang malaking lata ng gatas, parang trophy at mahalagang award. First time ko rin kasi naabutan siya ng ganito. Halatang namimiss niya si Helga at ganoon din ako. Lola, alam niyo ba na may negosyo na ako? May maliit na patahian po ako sa bahay ngayon. Wala ba kayong gustong ipagawa? Naku, wala. Iling niya. Napakarami kong damit na binili ni Helga. Hindi ko naman nasusuot. Dose-dosena din ang boxes ng underwear ko. Nagalit nga kasi maraming nawala at ibinenta yata sa iba ng isa sa mga alaga ko dito sa bahay. Kita mo naman para itong bahay ampunan. Tanggap ko ang lahat, parang karinderyang bukas sa lahat ng gustong kumain. Nasa isip ko lang ang sagot. Posibleng isa rin sa mga dahilan kung bakit ginustong umalis ni Helga ay dahil napakagulo sa bahay ni Lola Maria.
Napakaraming nakatira at ang iba, sa halip na magpasalamat, galit pa sa best friend ko. Para bang hadlang ang kaibigan ko dahil hindi nila magawa ang kanilang gustong mga patakaran sa bahay. Nagkakasakitan din ng pisikal. At dahil matanda na si Lola Maria, ang kakulangan sa budget, si Helga ang namumblema na hindi na nakakarating sa matanda dahil ayaw ni Helga na ma-stress pang lola niya. Ay, kung may magagawa lang ako. Matagal pa ako nakipagkwentuhan kay Lola Maria. Yung magagandang bagay lang at hindi masisira ang mood niya. Iniyakan niya ang dala kong photo album. Halatang na-miss niyang paboritong apo na kinaiinisan ng ilang anak niya. Kaya pasan ng best friend ko ang galit ng sarili niyang kapartido. Kailangan ko siyang alalayan na malampasan niya ang lahat ng ito habang wala si Helga. At balak kong gawin ito ng regular para maramdaman niyang hindi totoong nag-iisa na siya. Ayokong may pagsisihan at magkulang dahil noong nag-iisa ako, sila lang ang nag-alaga sa akin at ang pamilya ng mga alister at mga kapitbahay. Bago umuwi, nakiinom ako sa kusina nila at habang tahimik ako naglalakad palabas ng bahay, narinig ko ang dalawang apo ni Lola sa labas ng bahay na sa waling dingding lang ang pagitan. Nakunan mo sila ng video? Talaga? Patingin nga. Sabi ko naman sa'yo, binigyan ni Craig ng malaking pera si Helga kaya siya biglang lumayas. Akin na ipasa mo sa akin ang video. Ipagkakalat ko yan, gaganti ako sa babaeng yun. Naakala mo kung sinong magaling, mukhang pera pala. Hindi ako nakatiis. Lumabas ako't binulaga ko sila. Inagaw ko ang phone sa kamay ng isa sa apo ni Lola. Halos kaedad na namin ni Helga pero dito pa rin tumutuloy habang nagtatrabaho sa bayan. Humihingal ako nagpaliwanag sa kanila. Para sa taong laging tinutulungan ni Helga sa lahat ng problemang meron kayo. Kaya nga kayo nakatira dito. Paano nyo nagagawa yun sa kanya? Gigil na gigil ako. Alam nyo ba kung ilang batang katutubo sa bundok ang pinag-aral niya? Gamit ang perang dumadaan sa kamay niya at kung ilang bahay ang napakabitanan niya ng solar panels para makapag-aral sa gabi ang mga magulang na nagtatrabaho sa araw o matandang gusto pang magbasa ang nabilhan niya ng salamin. Hindi sila nakakibo. Sana matupad niyo mga pangarap niyo sa buhay sa ugali niyo yan. Sigurado ko, wala kayong mararating. Matagumpay man kayo. Hindi kayo magkakaroon ng katahimikan. Kilala ko siya kesa sa pagkakaalam niyo. At hindi ako papayag na porke wala na siya dito, tatapak-tapakan yung kanyang pagkatao. May isang tao na may malaking atraso kay Helga. Si Craig ang biglang lumitaw sa tabi ko. Nakapamulsa pero tensyonado ang tinig. Galit. Settlement money yon. Hindi niya nakuha sa masamang paraan. At yung pera, nasa kamay na ni Cap Billy para ipagpatayo ng kasa para sa mga mangangalakal na katutubo na hindi marunong magkwenta at naloloko ng mga taga-bayan. Gaya ni Sunshine, hindi rin ako papayag na pagsalitaan yung mapapangasawa ko ng ganyan. Ipinagdiinan nitong huling pangungusap. Dahil sinisigurado ko sa inyo, babalik siya dito o kung ayaw niya, ibabalik ko siya dito sa lahat ng paraang alam ko. Tiyak ang bagsak ng mga salita ni Craig. Hindi nakakibo ang dalawang babae. Nagsisisihan habang tumatakbo palayo. Ibinigay ko kay Craig ang phone. Bahala ka na dyan, paki-delete. Ikaw na rin ang magbalik sa kanila ng phone. Hindi ko maiwasang maiyak sa galit. Bakit ba ang daming ingrata sa mundo? Tiningnan ko ang messenger ko, wala pa ring chat si Helga. Saan na ba nakarating ang babaeng yun? Ihahatid na kita. Si Craig. Sinabayan ako sa paglalakad pero natanaw ko agad ang asawa ko na naghihintay sa tabing kalsada.